Sinira mo na ang buhay ko, ano pa bang gusto mo, sigaw ko sa kanya. 10 minutes, ungol niya. Ano? Tanong ko dahil hindi ko siya marinig ng maayos. I want 10 minutes a week to spend with my daughter, just 10 minutes, nothing else. Pakiusap niya sa desperado na tono. Isang 22 taong gulang, si Aliyah Suarez ay namumuhay ng mapayapa at simpleng buhay kasama ang kanyang mga magulang, at isang nakatatandang kapatid na lalaki. At para idagdag sa kanyang kaligayahan, nakakuha siya ng maliit na trabaho sa isang publishing firm. Upang ipagdiwang ito, nagpasya siyang bumisita sa isang club at magsaya, ngunit nagbago ang kanyang buhay nang ang kasiyahan na iyon ay naging mapanganib. Na-rape siya, para lang malaman pagkalipas ng ilang linggo na buntis siya. Walang pag-asa na lumingon siya sa kanyang pamilya, na isinasaalang-alang ang kanyang kwento na hindi totoo at tungkol sa kanya ay isang kahihiyan ay nagpalaya sa kanya ng bahay. Nagpupumilit na mabuhay sa isang maliit na trabaho, isang maliit na apartment at ilang buwang gulang na anak na babae ay nagpasya siyang kalimutan ang kanyang nakaraan at magpatuloy. Ngunit may iba pang plano ang buhay para sa kanya bilang kanyang rapist. Bumalik si Liam Parker bilang may-ari ng multi-billionaire company, na may kahilingan na 10 minutes. Sa kabilang banda, si Aliyah. Ang buhay ay hindi tiyak, isang sandali ang lahat ay tila perpekto, at sa susunod na sandali ang lahat ay nagiging isang sakuna. Sorry, hindi ko nais na magsimula sa isang bagay na philosophical, ngunit alam mo kung minsan ang mga kaisipang ito ay biglang lumitaw ng wala saan. Talagang masaya ako ngayon dahil sasabihin sa akin ngayon kung nakuha ko ang aking trabaho sa publishing firm o hindi. At sa isang lugar ay nagkaroon ako ng magandang pakiramdam na gagawin ko. Hindi ko alam kung bakit pero lagi akong nakakakuha ng good or a bad vibe about a thing. At kung masama ang pakiramdam ko tungkol dito, hindi ko ito gagawin dahil laging totoo ang aking nararamdaman. Hindi ko alam kung nangyayari ito sa lahat o sa akin lang. Anyway, maaga akong nagising na masaya habang bumababa ako para mag-almusal. On my way, nakita ko si Kuya Eugene, ang aking nakatatandang kapatid na lalaki na abala sa pakikipag-usap sa kanyang telepono, habang siya ay lumabas ng bahay para sa kanyang trabaho. Siya ay 3 taon na mas matanda sa akin at isang engineer, nakuha niya ang kanyang trabaho ilang buwan na ang nakakaraan at talagang masaya dito. Pagpasok sa dining room, binati ko ang aking mga magulang habang nakaupo sila sa paligid ng mesa habang nag-aalmusal. Mukhang ang saya-saya mo ngayon sabi ng daddy ko habang naupo ako sa tabi niya para kumain ng almusal. Siyempre, masaya ako dahil malapit na talaga akong makakuha ng trabaho, at hindi na kita guguluhin sa pagbili mo sa akin ng mga gamit, sabi ko sa kanya na puno ng kasiyahan. Mabuti naman, pero alam mo naman na baka hindi ganoon kalaki ang sahod mo, putol ni mommy. Yeah, alam ko ngunit hindi ako bibili ng bahay o kotse. I don't need all those but the basic things. I can finally afford them. For now I am under your shelter. Dagdag ko pagkaraan ng isang segundo. Matapos makatanggap ng tango mula sa aking mga magulang ay nagpatuloy ako sa pagkain ng tahimik. Ang trabaho ko, I will just have to review the stories and articles but I like reading books, kaya mag-e-enjoy ako. Gaya ng naisip ko, bandang hapon ay nakatanggap ako ng tawag mula sa publishing firm and guess what? Nakuha ko ang trabaho. Sumayaw ako at tumalon sa buong bahay na ikinukwento ito sa aking mga magulang, mukhang masaya din sila. Hinintay kong makauwi si Kuya Eugene dahil gusto ko ring sabihin sa kanya. Siya ay palaging isang mahigpit na kapatid, ngunit kami ay nagkakasundo minsan. Samantala, nagpasya akong ipagdiwang ito, hindi kasama ang aking pamilya kundi mag-isa. Well, I don't have friends. I had a best friend but then our friendship didn't end well due to some misunderstanding and I didn't make friends anymore. Pagbalik ni Kuya Eugene kinagabihan, ay masaya kong ikinwento sa kanya ang tungkol dito, at ang plano kong magdiwang pero nagpumilit siyang sumama sa akin. Ngunit tumanggi akong sabihin sa kanya na lumaki na ako at gusto ko itong ipagdiwang mag-isa. Sa huli ay pinahintulutan akong pumunta kung saan ko gusto, at nagpasya akong pumunta sa isang club, ngunit isang bahagi nang nagsabi sa akin na huwag. Hindi ako nakakuha ng magandang vibe sa ideyang iyon, sa halip ito ay isang kakaiba at para sa minsan na pagdesisyonan kong baliwalain ito. Pagpasok ko sa club, may malakas na tugtugin, parang baliw na nagsasayaw ang mga tao at lahat sila ay lasing. Tahimik akong pumunta sa bar at nag-order ng whiskey. And after having 2 shots of it, may napansin akong lalaking nakaupo sa stool malapit at nakatingin siya sa akin ng kakaiba. Guwapo talaga siya at mukhang hot, pero wala ako dito para maglaway sa kanya kaya, hindi ko siya pinansin, kumuha pa ako ng whiskey pagkatapos ko pumunta sa dance floor. Sasayaw na sana ako nang mapansin ko ang lalaking iyon papalapit sa akin, at nang nasa harapan ko na siya ay sinabi niya sa tonong lasing. Hi! Hi! Nakasagot ako dahil abala ako sa pagtingin sa muscles niya sa braso, habang naka half sleeves, light blue na t-shirt at black jeans.
What's your name, beautiful? Tanong niya kaya namula ako. Aliyah Suarez, iniunat ko ang aking mga braso para makipagkamay, and yours. Nakipagkamay siya sa akin, Liam Parker. Parang pamilyar ang pangalan niya. Nice name, komento ko na ikinangiti lang niya. Liam, sigaw ng isang tao sa karamihan at sinabi niya, see you later. At naglakad na siya palayo. Ang ganda naman ng gabi ko, bakit masama pakiramdam ko? Sumayaw ako kasama ang some random na lalaki at nang magsimulang sumakit ang aking mga paa ay umupo ako sa stool para magpahinga bago bumalik sa bahay. After few minutes, tumayo na ako at lumabas ng club. Habang papunta ako sa parking lot, naramdaman kong may pares ng kamay na humawak sa bewang ko at nakasandal ako sa pader. Napabuntong hininga ko, at nang dumilat ako ay nakita kong naipit ako ni Liam sa pagitan ng kanyang mga braso. Hi, again, sabi ko pero hindi siya nag-reply at parang may mali sa kanya, at sinilip ko ang parking lot para makitang walang tao. Do you want something? Tanong ko ulit pero wala pa ring sagot. Ibinaba niya ang kanyang mga daliri sa aking mga braso habang nakasuot ako ng sleeveless red color dress na hanggang tuhod. And his touch didn't feel good at all, at sinubukan ko siyang itulak palayo pero hindi man lang siya natinag. Help! Sinubukan kong sumigaw, pero agad niyang tinakpan ang kamay niya sa bibig ko para isara ako. Keep quiet, parang lasing siya kaysa kanina. Naramdaman ko ang namumuong luha sa mata ko, wala akong magawa. Walang tumulong sa akin, dapat sinama ko si Kuya Eugene, anong gagawin ko ngayon? At bago ko pa nalaman, ako ay hinihila niya na Diyos ang nakakaalam kung saan, at alam ko kung ano ang darating. Isinuksok ko ang aking mga paa sa ilalim ko habang nakaupo ako sa dingding ng bar, broken. Hindi pa rin ako makapaniwala na buhay ako, ngunit ano ang silbi nito? Ni-rape ako. Wala nang pumatak na luha sa pisngi ko dahil ilang oras na akong umiiyak, halos 4:00 na ng madaling araw. Ano ang dapat kong gawin? Paano ko sasabihin sa aking mga magulang ang tungkol dito? Maniniwala ba sila sa akin? Sinubukan kong tumayo ngunit natumba dahil namamanhid ang mga paa ko. Kahit papaano ay naabot ko ang kotse ko sa parking lot at na-unlock ito, umupo ako sa backseat. Tiningnan ko ang damit ko, madumi at punit-punit sa isang gilid at may mga gasgas ako sa binti at braso. Naiinis ako. Isinandal ko ang ulo ko sa upuan at natulog. Ang araw ay direktang tumatama sa aking mukha mula sa mga bintana ng sasakyan. Tinignan ko ang phone ko, 9 na ng umaga. Biglang bumalik sa isip ko ang mga alaala kahapon, at parang nasusuka ako. Hindi ko masabi sa aking pamilya ang tungkol dito ngayon dahil linggo ngayon, at kailangan kong simulan ang aking trabaho mula bukas. Telling them means drama, at ayokong umabsent sa first day ko. Pagsakay ko sa driver's seat, nag-drive na ako pauwi. Pagpasok ko sa bahay ay nakasalubong ko si Kuya Eugene at ang aking mga magulang. Where were you all night? Ang una nilang tanong at napagdesisyonan kong ikwento sa kanila ang ginawa ko pauwi. I was drunk and it got really late, there were no taxis and I can't drive on my own and I don't want to disturb you all. So, I slept in the car. But next time hindi ka nalalabas ng ganoon katagal, matigas na sabi ni Dad at tumango naman ako. Excusing myself, pumunta ako sa kwarto ko at nagkulong sa loob. Buong araw nakahiga lang ako sa kama, nakatingin sa kisame, parang namamanhid ako. Liam Parker, yun ang pangalan niya at dahil parang pamilyar, hinanap ko siya sa Google. Liam Parker, son of Christopher Parker ang may-ari ng Parker Enterprises. One of the hottest bachelor. He is going to be the next CEO very soon. Hindi na ako nagbasa pa, syempre, bilyonaryo siya, nakita ko na ang mga larawan niya sa mga magazine, pero, ginahasal niya ako at kung magsasampa ako ng kaso laban sa kanya ay babagsak ang kanyang kumpanya. Akala ko ang mga taong may mahusay na edukasyon ay may magandang katangian, ngunit napagtanto ko ngayon na kahit na ang pinakamahusay na edukasyon ay hindi mababago ang halimaw sa loob mo. Anong gagawin ko? Magsampa ng kaso laban sa kanya. Pero paano kung hindi sila maniwala sa akin, paano kung susuhulan niya sila para hindi maniwala sa akin? Nagsimulang umikot ang ulo ko sa lahat ng mga iniisip na ito at sumakit pa. Masaya sana ako, bukas na ako magsisimula sa trabaho ko. Ngunit hindi, kailangang gawin ng buhay ang lahat ng ito sa akin, ano ang ginawa ko upang makuha ang lahat ng ito bilang consequence? Naging mabuti ako sa aking mga magulang at sa aking kapatid palagi, totoo naman na minsan ay hindi ako nakikinig sa kanila, ngunit hindi ako dapat makatanggap ng ganoong kabigat na parusa. Niyakap ko ang aking unan habang umiiyak ang aking puso, hindi pa ito alam ng aking mga magulang at hindi pa ako handang sabihin sa kanila, nangangailangan ito ng maraming lakas ng loob at sa ngayon ay wala pa ako. I never allowed anyone to disturb my life and then this guy Liam, he completely destroyed it in seconds. Hindi nagtagal, oras na ng tanghalian at nang tawagin ako ng aking ina para sa tanghalian, tumanggi ako. Wala ako sa mood na gumawa o kumain ng kahit ano.
At bigla, nagkaroon ako ng malakas na udyok na sumuka at nagmamadaling pumunta sa washroom at nawala ng laman ang aking tiyan. Ano ang mali? Napahawak ako sa tiyan ko, humiga ako sa kama habang nakaramdam ako ng kirot doon, at bago ko namalayan ay nakatulog na pala ako. At kahit sa aking panaginip, nakita ko ang lalaking iyon na hinihila ako patungo sa dilim, sumisigaw na nagising ako. May pawis ako sa noo at nakahinga ako ng maluwag. Pumasok si Mommy sa kwarto ko at nagtanong, "Okay ka lang ba? Bakit ka sumisigaw?" Tinango ko ang ulo ko at sinabing, "It was just a nightmare." Isang bangungot na kinabubuhayan ko ngayon. Tumingin siya sa akin saglit bago tumalikod at umalis. And for the rest of the day, hindi ako lumabas ng kwarto ko, umupo lang ako sa kama habang nasa pagitan ng tuhod ko ang ulo ko. Blanko ang isipan ko at patuloy pa rin ang pag-agos ng mga luha sa aking pisngi. God help me. Halos 5 minutong tumunog ang alarm ko, at sa pagdaing ay pinatay ko ito. Umupo ako at nagunat ng mga braso, unang araw ng trabaho. Pero natakot ako, hindi dahil pupunta ako sa isang bagong lugar o ano pa kundi dahil natatakot ako na baka hindi ako makapag-focus sa trabaho ko, dahil napuno ang ulo ko ng bangungot na kinabubuhayan ko. Pero hindi ako pwedeng umabsent sa unang araw ko kaya, dali-dali akong naligo, nag-toothbrush at nagpalit ng damit. Pagbaba ko, umupo ako sa mesa para mag-almusal habang naghahanda ng almusal si Mommy. Nawala ako sa pag-iisip at bigla akong nabunutan ng maglagay si Mommy ng isang plato sa harap ko na may laman na itlog at bacon. Tahimik akong nag-almusal, kahit may tinanong si Daddy ay tumango lang ako bilang sagot dahil natatakot ako na baka umiyak ako kung magsasalita ako. Dapat ay masaya ka ngayon kung isa sa alang-alang mo ang katotohanan na talagang excited ka noong nakaraang araw, wika ni Dad. Kinakabahan lang ako, pagsisinungaling ko. Nako, huwag kang mag-alala, lahat tayo kinakabahan sa unang araw natin. Sigurado akong magiging komportable ka sa loob ng ilang araw, paniniguro niya sa akin, at binigyan ko siya ng isang maliit na ngiti. Nang matapos akong mag-almusal ay tumayo na ako at kinuha ang bag ko, lumabas na ako ng bahay. Iisa lang ang kotse namin na dinadala ng daddy ko sa opisina araw-araw at sumasakay si Kuya Eugene sa taxi. Kaya, sumakay na rin ako ng taxi at nakarating sa opisina ko sa oras at pumunta sa office ng HOD. I was shown my desk which I was allowed to decorate a bit. Ito ay isang maliit na mesa na may laptop sa ibabaw nito. Lumingalinga lang ako saglit at pinapansin ang paligid ko, maraming mesa sa tapat ng mesa at iba't ibang tao ang nakaupo doon na tahimik na gumagawa doon. Pagkaraan ng ilang minuto ay inabutan ako ng ilang mga libro upang suriin, at sa ilang sandali ay nagpasya kung huwag hayaang malihis ang aking mga iniisip sa gabing iyon. Ginawa ko ang lahat para mag-focus, at sinimulan ang unang araw ko. Isang buwan na ang nakalipas simula nang mangyari ang lahat ng iyon, at sinubukan kong mag-ipon ng lakas ng loob para sabihin lahat ng nangyari sa parents ko pero hindi ko magawa. Kumakain ako ng mas kaunti sa mga araw na ito kahit na nakaramdam ako ng gutom, tinanong ako ng aking mga magulang para sa biglaang pagkawala ng gana sa pagkain, ngunit hindi ko masabi sa kanila. Gumawa ako ng isang dahilan at iniwasan ang tanong na iyon. Hindi maganda ang pakiramdam ko kaya palihim akong nagpa-check up kahapon, at nang makuha ko ang report ngayon ay iyon ang huling bagay na gusto kong mangyari. Buntis ako, nabigla ako sa narinig ko. Nang batiin ako ng doktor ay nakatayo lang ako na para bang may naghagi sa akin ng isang balde na puno ng tubig ng yelo, literal na hindi ako makahinga. Buntis ako sa anak ni Liam Parker at wala siyang ideya tungkol dito. Kung nagtataka kayo kung nagsampa ba ako ng kaso laban sa kanya, ang sagot ko ay hindi. I know I sound stupid and demented for not doing that, pero may part sa akin na nagsabi na hindi ako dapat magsampa ng kaso laban sa kanya, sinampal ko pa ang sarili ko dahil sa ganoong pag-iisip. Nakaupo ako sa kwarto ko, at nakasandal ang likod ko sa dingding at isa lang ang pumapasok sa isip ko, buntis ako. At sa pag-iisip tungkol dito, nagsimula akong tumawa ng hysterically. Natahimik ako pagkatapos ng 1 minuto at doon na ako nagsimulang umiyak, hinawakan ko ang aking tiyan at hindi makapaniwala na may buhay na tumutubo sa loob ko, it felt so weird. At hindi ko nais na ipalaglag ito, hindi kailanman, kahit nahihirapan ako. Kaya, sa loob ng 1 pang buwan ay tahimik ako at nagsimula akong kumuha ng healthy diet, dahil nadama kong responsable ako sa pagpapanatiling ligtas sa buhay na lumalaki sa loob ko. At unti-unting nakikita ang bukol sa aking tummy. Sinubukan kong itago ito hanggang isang araw sa gabi habang ang lahat ay nakaupo sa paligid ng sofa at nagtitimpla. Tanong ng aking ina, ikaw ay kumakain ng mga masusustansyang bagay sa mga araw na ito at gayon pa man may bukol ang tiyan mo. Wala akong sinabi. Anong problema? Tanong ulit ni Mommy. Buntis ako, bulalas ko. At lahat ay tumitig sa akin na may dilat na mga mata, na may pagkalito na nakasulat sa kanilang mga mukha, ang silid ay nahulog sa isang katahimikan. Na-rape po ako ma'am, sabi ko pambasag ng katahimikan at may pag-asa, nung pumunta ako sa club, na-rape ako at last month nalaman ko na buntis ako.
At sa lahat ng oras tumahimik ka, sigaw ni Mom na gulat at napayuko ako. She's lying, sigaw ni Kuya Eugene, at iniangat ko ang ulo ko sa kanya at nagmakaawa. No, I am telling the truth, believe me. Hell you are lying, kung ni-rape ka dapat sinabi mo sa amin at kung hindi sa amin, sa pulis man lang, sigaw ni Mommy at malapit na akong masira. Nagpa siya akong lumingon kay Daddy na nakaupo doon na parang nakakita ng multo, na tahimik siya. Napaluhod ako at hinawakan ang mga kamay niya sa kamay ko nakiusap ako sa kanya. Dad, please listen to me, I am not lying, I am telling the truth, please. Bigla siyang tumayo kaya napaatras ako. Isa kang kahihiyan sa amin Aliyah. Malalangis niyang sambit na nagpadurog ng puso ko. Get out of the house right now. Please someone believe me, pagmamakaawa ko habang patuloy na umaagos ang mga luha, it was not my mistake. Mayroon kang 10 minuto Aliyah para mag-impake ng mga gamit mo at umalis, sabi ni Dad. Saan ako pupunta? Desperadong tanong ko. Pumunta sa impyerno, wala kaming pakialam basta umalis ka na lang sa buhay namin, sigaw niya sa akin. Ang kanyang mga salita ay bumaon ng malalim sa aking puso at ito ay masakit na parang impyerno. Hindi ako makapaniwala na ang sarili kong pamilya ay tumanggi na maniwala sa akin at itinataboy nila ako, talaga. Hindi ba dapat suportahan nila ako sa oras na ito? Dahan-dahan akong tumayo at tinungo ang aking silid at naglabas ng isang bag at sinimulang ilagay ang ilan sa aking mga damit at habang hawak ang aking laptop ay binuhat ko ito at bumaba. Nandoon na ang lahat sa kinaroroonan nila at habang papalapit ako sa aking ama, tahimik niyang inabot sa akin ang isang cheque na $200, at sa sobrang pangangailangan ko, tahimik ko itong tinanggap at buong puso kong iniwan ang aming bahay. Sa paglalakad sa mga kalye ng Los Angeles ay may isang ideya lang ang tumatakbo sa isip ko na kung saan ako mananatili. Makalipas ang isang oras na paglalakad ay narating ko ang isang maliit na apartment at mukhang affordable. Makalipas ang ilang oras na pag-aayos ng mga papeles at pagbabayad, nakatayo na ako ngayon sa pintuan ng aking bagong bahay. Pagpasok doon, may isang set ng sofa sa kanan ko kasama ang isang maliit na TV, at sa kaliwa ay isang maliit na open kitchen na may dining table. Sa harap ko ay isang kwarto na may banyo. Iyon nga lang, maliit lang itong apartment pero sapat na para sa akin. At mayroon akong 7 buwan pa bago ko ipanganak ang aking anak, naiisip ko ito ay nagpaiyak sa akin at napaupo ako sa sofa na sinasalamin kung paano nagbago ang aking buhay. Paano kung wala akong sapat na pera para pangalagaan ito? Paano kung hindi ko ito mapakain? Ilang oras akong umiyak habang iniisip ang lahat ng mga tanong na ito, at hindi ko alam kung kailan ako nakatulog. Makalipas ang 7 buwan. Nasa ospital ako, nakahiga sa kama mag-isa, walang kasama dito. Andito sana ang pamilya ko, para suportahan ako pero wala. Pumasok ang nurse na may dalang maliit na katawan na nakabalot sa puting tela, my daughter. Maingat niyang inabot ito sa akin, at habang hawak ko siya sa aking mga braso ay nagsimula na akong umiyak. Hindi ako makapaniwala na anak ko siya, napakaganda niya, natutulog ng payapa na walang kamalay-malay sa mundo. Hinalikan ko siya sa noo at tinitigan siya hanggang sa nagtanong ang nurse. Anong ipapangalan mo sa kanya? Tumingin sa kanya pagkatapos ay bumalik sa aking anak, para siyang angel at pagkaraan ng ilang segundo ay mahina akong bumulong. Angela. Ngumiti ang nurse at sinabing, siguradong angel siya. Sinasabi niya nang umalis siya, at ngayon ako ay nag-iisa sa kanya. Nang muli akong tumingin sa kanya ay napagtanto kong kamukhang-kamukha niya si Liam, pareho ang features niya. Medyo may pagkakahawig talaga siya sa akin. Hi Angela, sabi ko sa kanya kahit hindi niya ako maintindihan. I promise to protect you from the monsters out there, I promise to be always there for you. I will always keep you safe. I will always love you. And with that hinalikan ko siya sa cheeks. At para sa kanya, nagpa siya akong kalimutan ang nakaraan at mag-move on. At dito na po, nagtatapos ang part 1 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.